Meron ganon? Kapatid ni Tori nagchika? Oo, kasi halos naman ang post mo, Miss Joey, and halos lahat ng live ko, napapakinggan ko naman as in. Oo. Sabi, na part siguro. Sabi, tawag dito, ang pangalan nito, sabi, siyempre, naniniwala siya na good guy yung kapatid niya. Siyempre, kapatid niya yun eh. Pero, ang ano niya, parang, yung nag-comment si John Vic Rimulya na hindi tatanggalin si Torre at bibigyan siya ng ibang trabaho. Yun yung comment na yun. Nag-post yung kapatid ni Torre. Tapos ang sabi na, talaga ba? Grabe kayo makapagsalita, ang pa-plastic ninyo. Parang hindi nyo pinilit na papirmahin dun sa 8 billion na insertion na gusto ninyo. Ayun. So, tama si BBM. Kaya tinanggal si Torre dahil may hindi siya ginawa na pinagawa sa kanya. So, yun ang ibig sabihin ni BBM. Kaya siya na tinanggal dahil may pinagawa sa kanya na hindi niya ginawa. Di ba may ganyang statement si BBM? Oo. So, yun ang kanyang pinagawa. So, I think, baka kaya, I will not cast aspersion on the motivation of Tori kung bakit hindi pinirmahan. Granting na totoo tong story na to, no? Pero nagja-jive eh. Yun lang yung tangi nating information eh. Na, sabi ni BBM, kaya tinanggal si Tori dahil may pinagawa sa kanya na hindi niya ginawa. And then here comes the brother saying, pinapirmahan sa kanya, pinapilit kayong pirmahan na 8 billion insertion, tinanggal niya siya, kaya tinanggal siya kasi hindi niya pinirmahan. Ang tawag dito, pagsalitin mo natin si Becky kasi nakapila siya eh. Sorry. Sige po. Hindi, kasi yung inakyat ko lang kasi sana is yung tungkol sa point niya about Christianity. Pero pwede naman po ako maghintay later. Thank you po. Sige. Sabihin mo na kasi baka bago yung topic ni Becky eh. Sige, go ka na. Okay lang po ba, Miss Becky? Go. Ayan. Sige po. Yan. Thank you po sa pagpapa-insert and magandang madaling araw po sa lahat nasa Comsec, Miss Sas, Miss Laika, and Miss Joey. So, eto lang po lilinawin ko kasi many times na binibring up yung about yung about faith natin being Philippines a majority na Christian. We need to be clear because po faith is not passive. And kaya nga tayo may verse na faith without works is dead. So, being faithful is not about tolerating injustice or being quiet about injustices. Kaya nga po, kung nakikita nyo, even if Jesus did not lead in a political revolution, He called out hypocrisy. And we as believers are called to do the same. So number one po, lilinawin po natin, God hates injustice in the Old Testament and in the New Testament. God wants His people to speak. In fact, di ba, many times tinulungan ni God to fight against oppressors. Pinalabas sa Egypt, tinalo, wipe out pa nga yung mga kalaban. And even in the New Testament, it is the same, rebuking corrupt religious leaders. Kaya nga sinasabihan natin mga hipokrito. Hipokrito si Pastor Benny Abante, hipokrito yung mga pari na pinagdadasal yung impeachment who are not really about true accountability. Diba? That's why, as Christians, we need to speak about the truth. We need to stand with the oppressed. We need to fight with injustice, wisdom, courage, and love. And when we pray, we're also asked to believe. Yes, vengeance is the Lord. Si Lord na ang bahala sa resulta, but we need to act. And tignan nyo and really quickly, because this is just a quick for me, even sa mga kapatid natin na Muslim, it's the same for them. Because they're also following the same na judge with justice, forbid what is wrong, civic action as an act of worship. So, iisipin nyo, lahat po na talagang faithful are really called to act, to fight against oppression, to fight against injustice. So, that is why it is our duty as a believer to really voice out and say enough is enough. Kasi po, marami nang namamatay.
our land is dying, our people are dying, and we need to stop the bleeding. Yun yung point ko the other time. Faith without works is dead. So if we believe in His power, we also need to voice out. Kasi mandato sa atin yan eh. Yun lang po. And thank you sa pagpapa-insert. Thank you, Ms. Joy, Ms. Sasa, and Ms. Laika. Thank you, Filipino Leaks. Ayan, Becky, it's your time to shine. Yes, may gusto lang akong i-share regarding dun sa nagawa ni PRD since kanina pinag-uusapan natin yung sa drugs. Nakaka-frustrate kasi yung mayroon kasi akong kamag-anak na before OFW siya. And then umuwi siya ng Pilipinas noong 2016 nga. Dahil kay syempre nung maganda kasi yung time ni PRD eh. Tapos nanalo lahat naman tayo, kaya naman talaga natin binoto si Bongbong Marcos. We as OFW, kaya namin binoto si Bongbong is for the continuity na hinahanap namin. Dahil ayun yung nagawa ni PRD. So marami talagang umasa na gusto na makakauwi na, gaganda na yung Philippines. Kasi na experience namin sa ibang bansa eh. Kahit sinong nag-abroad, alam nila yan. Alam nila ang good governance. Kaya tama kayo nung sinabi nyo nung isang araw na hindi si Libayan or si Kayo ang magsasabi na good governance sila. Dapat yun ma-experience ng mga tao. Anyway, going back. So, at that time, yung time ni PRD, sumuko yung mga diba? Yung mga addict. So now, to cut the story short, alamak na naman ng drugs, hindi ba? So, tinry namin na yung kamag-anak namin is iparehab. Kasi nga, para mabago kasi nakakaawa naman eh dahil meron siyang actually brother ko. Meron siyang mga anak eh. Tapos, yung mga kapatid ko sa Pilipinas, so nakikipag-coordinate sa Philippines, nagulat talaga kami. Kasi ang sabi sa amin, hindi daw po pwede na basta na lang iparehab yung taong addict nang walang consent ng addict. Ano gagawin namin? Hayaan namin masira yung buhay ng kapatid namin? Tama ba yun? Hindi mo pwede iparehab yung addict, hindi mo pwede iparehab ng taong walang consent. Hindi namin pwede iparehab yung kapatid namin hanggang walang consent ng kapatid namin na addict. Tama ba yun? Oo, battle na yun kasi syempre yung addict. Yes. In denial eh, di ba? Aminin na addict sila eh. Oo. Hindi naman nila aminin yun eh. Tapos, nagpunta kami sa yung mga kapatid ko, nagpunta dun sa tawag dito, nanghingi kami ng tulong sa government, sa Taguig to. Alan Cayetano, please, Lani. Nagpunta kami doon nanghingi kami ng tulong. So, kumuha kami ng lahat ng documents, lahat ng papers. Tapos naghintay kami ng, ang sabi sa amin sa Tagak, I forgot, yung sa institution ng drugs na tumutulong na kumuha, mag-pick up ng mga yung gusto ma-rehab. So, kailangan namin maghintay ng court order. Mag-wait daw kami for the court order, tsaka daw pipick upin. But, ang dami naming nilapitan, lumapit kami sa barangay, first pala, kasi ayaw pala kami, kasi kailangan pala, hihingi pala kami ng record sa barangay. Ngayon yung barangay, ang sabi sa amin, barangay captain, hindi daw pwede na, yun nga, yung katulad sinabi ko na hindi daw pwede na iparehab hanggang hindi po mapayag yung mismong i-rehab, which is BS, di ba? So, naghanap kami nung sinong pwedeng malapitan doon sa Tagak hanggang sa meron kasi kaming kamag-anak na nagtatrabaho dati siyang nagtatrabaho sa trial court. Kahit pa paano may kakilala. So, in other words, nakahingi kami ng tulong, kailangan pa niyang tumawag doon sa barangay captain para bigyan kami ng clearance ng kapatid ko para lang makapag-submit kami ng additional documents. So, nakuha na namin. So, waiting kami for him to pick up para sa para sa rehabilitation. Grabe ang tagal na nun ha. April pa, March pa siya. This year? Yes, this year lang.
Ang tagal-tagal, nakamatay na nung mga magulang ko. Tapos nakailang follow-up kami, for for pick up na daw yung kapatid ko, pakikipag-coordinate na daw sa mga kapatid ko sa Philippines. Tapos naka-receive kami ng message, yung kapatid ko na nag-aasikaso, yung sumunod sa akin. Ang sabi sa amin na naka-hold daw lahat ng ipapasok for drug rehabilitation. Bakit i-hold? Wala pera ang government? Wala sinabi sa amin na dahilan. So ano hintayin namin na nakaka-frustrate, diba? It's very, very difficult. You know, sa buhay sa life cycle ng addict, yung addict na hindi mo nire-rehab, hindi mo alam kung gaano ka-volatile yan between now at yung day na ipapasok mo sa rehab. Diba? Sobrang volatile yan eh. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Magnanakaw, baka mamaya biglang mahay. Nag-work naman. Sorry, Joey, na-interrupt kita. Nag-work naman siya. Pero, syempre, mas madalas yung mga ibang kapitbahay ng mga concern, kasi may kanya-kanya na kami mga pamilya eh. Siya kasi, siya na lang mag-isa, tapos may mga anak siya, patay na yung asawa niya. May kanya-kanya kami mga pamilya, me being the panganay, since wala na kami mga parents, ilan kami? 4. 3 yung kapatid ko, di ba 3 sila, lahat kaming magkakapatid, meron na kaming mga kanya-kanyang pamilya. So, tapos, parang ang hirap nga kasi lahat ng burden, since ako yung panganay, ako yung mag-aano, o ate, anong gagawin natin, nakaka-frustrate na ganyan yung government. Yung kumbaga parang nagfa-function, addict siya, pero nagfa-function pa rin naman siya kahit addict. At saka, ang sabi pala sa amin, dun sa barangay, nung pumasok daw si Bongbong Marcos, leche ka, hayop ka, nakakagigil ka. Nung naupo daw si Bongbong Marcos, tinanggal na daw yung, binago daw yung rules sa pagpaparehab. Ginawa na nga na ganun. Na hindi daw, si Bongbong Marcos daw, I will not call him president dahil leche siya. Si Bongbong Marcos daw, ang may nagbaba ng batas na yun, na nagbago ng rules na yun, na baka kasi ayaw niya, gusto niya na i-rehab. Ayaw marehab yung sarili niya. Baka kasi nirehab against his will. PI, di ba? Ang PI, di ba? Tapos, ngayon, nakakarinig, actually, nakakapagod, nakaka-stress makinig ng sa Facebook ngayon eh, kasi puro mga balita, tapos mga ka-BS-an yung mga sinasabi niya, like yan, sasama siya sa rally, rally niyan para sa kanya eh, gago ba siya? Yun lang, gusto ko lang i-share yung nakaka-frustrate na bagong procedure ngayon, pag gusto mo palang ayusin yung kamag-anak mo, dahil addict, hindi po pwede hanggang hindi ka papayagan ng addict na ma-rehab siya. Nakaka-frustrate. Yun lang. Thank you, Becky. Maraming salamat. Ayan. Hello, Katri. Bye-bye. Good night, Becky. Hello, Katri Gonzaga. Hi, Miss Joey. Hello. Hi. It's actually Katre. Katre Gonzaga. Okay. Hello, Katre. Hello, Miss Joey, Sas. Laika at sa lahat sa inyo, good evening. Good morning dyan sa Pinas. I'm an OFW from Doha, Qatar. And first question ko lang po. Siyempre excited ako for Sunday, though hindi ako maka-join. Tanong ko lang po kung saan ako pwedeng mag-monitor ng mga ganap on Sunday. I'll definitely do lives kapag nasa site na ako. Pag nasa Camp Aguinaldo na ako. Magla-live ako for sure. Pero teka, ano rin natin yan, no? I-share rin natin yung link ng iba't ibang mga vloggers na magpupunta sa site. I think that is something that I have to ask on. Kung sino yung magla-live sa site. Ayan. Okay. Sorry, go ahead. Ayan, so yun. Teka, ano ko yan? Assignment ko yan. Vloggers na magla-live. Para all of you would know kung sino yung pupuntahan for updates. Ayun.
Opo. And I also echoed yung mga pinag-usapan nyo kanina sa mga ni-raise ni Lions, or medyo late na ako, hindi ako nakapasok agad. As an OFW, and hindi natin pwedeng lunukin na lang kung ano yung ibinibigay sa atin ng administrasyong ito, lalong-lalo na ni BBM. Parang ano lang yan nag-apply ka sa trabaho, tinanggap ka sa trabaho, yung employer mo, pag nanggago ka, ano yun, lulunukin ka na lang niya. Hindi pwede. Diba? Kailangan, gawang ka ng paraan. So, sana yun. I think na-enlighten naman si Lion Sir sa mga sinabi nyo kanina. And you guys are right. Karapatan nating magreklamo because pinagkatiwala natin yung boto natin sa kanya. Yun. So, good luck sa mga sasama sa... I wish I could be there, kaya lang syempre malayo. And I have been, hindi ko to sinasabi dahil alam mo yun, para lang I've been praying for our country. I've been specifically praying for, naiyak na naman ako, for President Duterte. Alam mo, kung iba yung pakiramdam kasi na OFW ka. Ganyan yung nangyayari sa bansa mo. I'm sorry for being emotional. Ang hirap lang na nandito ka sa first world country, pero nakikita mo yung bayan mo na magulo. Hindi mo alam kung saan pupunta. So, yun, I've been praying na sana maging maayos na lahat. Malinis na natin yung gobyerno natin para naman karapatan naman nating mga Pilipino na magkaroon ng maganda, maunlad na buhay. Yun lang po. I'm sorry. Ako may patawagan ko sa mga OFWs na siyempre malayo kayo, di ba? Yung gaya na sabi ko, kung marami kayo dyan, magbabarkada kayo, kahit ba 5 lang kayo o 10 kayo or magtipon-tipon din kayo. Kumbaga, kahit pa mag-dinner kayo or mag-lunch kayo or banding kayo, tapos sa social media na yung banding nyo yun is in support sa nangyayari sa Pilipinas. Sana mapaling siya. Oo. Yes, makakatulong po yun pag yung mga OFWs natin abroad is magaganon. Para makita talaga hindi lang sa Pilipinas, kumbaga sa buong mundo, kung ano yung nangyayari sa atin at kasama kayo. Yeah. Ayun, maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa akin, Miss Joey. Magpa-plancha na ako. Thank you so much. Nakapabo ko na inakas sa'yo. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. God bless. Maraming salamat. Ayan. Actually, nakakaano talaga. Ganun We can just, keep on moving forward. Ayan. Hello, Chiquinito. Hello. Hello, good morning. Good morning, Chiquinito. Yes, ayan. Actually, nanonood na ako ng live mo since nung nasa Dubai pa ako, pero ngayon nasa Pilipinas na. And yun lang, i-share ko lang. For good ka na sa Pilipinas? Yes, for good na ako dito. Masalimuot din yung nangyari sa akin sa Dubai, so dito na ako sa Pilipinas. However, ito ngayon naabutan kong gobyerno na, Diyos ko, akala ko nung panahon nito. Gano'n ka katagal sa Dubai? 17 years. Ang tagal naman na pala. Okay, so for good ka na. Okay. Ayun, so i-share ko lang bakit importante sa akin to, kasi lumaki ko sa Valenzuela, sa Pulo, Valenzuela, and since bata ako, binabaha talaga kami. As in, lagpas tao lagi. So, nangarap ako nung bata ako na sana one day may isang gobyerno na makapagpaayos ng flood dito sa lugar namin or sa And yet, nalalaman ko nga na kinokorap yung pera na para sa flood control. So, sobrang nakaka-disappoint, sobrang nakakagalit dahil yung hirap pag binabaha,
imagine ilang appliances namin nasisira. Hindi kami nakapasok sa school. Tapos, dati kasi medyo mataas yung bahay namin. Pero nung recently, nung binaha, yung second floor namin, yun na yung first floor. So, parang tumaas yung kalsada, pero yung baha hindi naman nawawala. Oo. And yun nga, parang nakakadismaya na hanggang kailan tayo ganito. Kung inaayos lang sana ng government natin yung pamamalakad, kung yung budget para sa baha is naibibigay talaga para doon, I think there will be a lot of changes talaga sa buong Pilipinas na at least man lang, 'di ba? Imagine yung travel time, papasok going to school, sasakay kami ng truck, sasakay kami ng bangka. Tapos pag-uwi, minsan walang jeep na lalakarin namin from Monumento hanggang bahay namin. How many kilometers bahay yun? Inaalipunga kami, nagkakasakit kami. May mga kapitbahay kami namamatay sa nakukuryente, na alam mo yun, And ito yung ito yung kinakasama ko ng loob tangina. Ito yung hindi nakikita nung iba. Yung parang mga bata, hindi makapasok sa school kasi baha yung school. Diba, inaalipungan, nagkakasakit. Diyos ko po, yung naka-uniform. Pagkatapos, lulusong sa baha, bit-bit yung mga tsinelas or whatever. I mean, is this really the life that we want to give to our fellow Filipinos? Ba't hindi kayo na-o-offend? Diba? Exactly. Diyos ko, tapos, it is not as if, hindi natin tinutustusan tong problema na to. Ilang dekada na nating tinutustusan tong problema na to. Ilang beses natin to pinupondahan tong problema na to. 'Di ba? Bakit hindi nababawasan yung problema yung Pulo Valenzuela hanggang ngayon, 'di ba? Baha pa rin kayo diyan, wala naman. Baha pa rin yan. Lagi naman kami binabaha. Pero hanggang ngayon, baha. Mas lumala pa dahil ayun. So, nakakagalit kasi isipin mo, tawag dito, yung hirap ba ng mga tao na binabaha. And, Pulo Valenzuela, marami ring addict dyan before. Tapos, tuwang-tuwa ako nung nanalo si Duterte kasi yung mga kakilala kong addict. Nagbago na. Yung iba naging born again na. I mean, nagbago na talaga sila. And ngayon, I think bumabalik. So, parang, pinatikim lang sa atin yung magandang gobyerno and yet bumabalik tayo sa dati. And ito na naman. So, kailan ba matatapos? I think this is the right time talaga na we need to stand up, we need to fight. Kasi sanay tayong mga Pinoy na nangangamuhan, sanay tayo na alam mo yun dapat yung mabago sa mindset natin na hindi. Yung mga politiko na yan, hindi natin sila amo. Tayo dapat ang amo. Correct. Diba? We should learn how to impose ourselves. Kaya nga ako sa totoo lang kasi syempre feeling nila inaaway ko lahat, ganyan-ganyan. Pero kasi for me, kailangan talaga nating mag-push back Lalo na yung mga Duterte supporters sa inaapi-api. Mga bobo kayo, baka hindi kayo nakapag-aral, kineme, ganyan-ganyan. The Duterte supporters, many of us are just ordinary people. Hindi naman talaga tayo maingay sa politics 'di ba? Hindi man talaga tayo maingay sa politics. Kaya tayo nagsama-sama dito because of the same experience. We experience good public service, good governance, so we want it to perpetuate. We are not organized. Sabi nga ni Derek 'di ba? Ang mga DDS, hindi mo yan dapat kinokontrol kasi sobrang organic niyan. Ang mga Duterte supporters, kailangan pinapakawalan mo lang talaga yung mga yan. Sabi niya ganun, hindi yan po pwedeng bibigyan mo ng script or whatsoever because it's not gonna be authentic anymore. Because the reason why the Duterte supporters are coming together is because we share the same experience. At yung experience na yun na for the first time, nagkaroon tayo ng pag-asa na posible pala natin ma-solve yung problema natin. Just like what PRRD did. 'Di ba? Exactly. Tsaka ang maganda kasi sa atin, we don't agree with everything naman. May mga times naman na minsan hindi rin ako nag-agree sa ibang sinasabi ni PRRD. Like may mga cabinet siya before na palpak, ayaw niyang tanggalin. Yung mga ganun ba, na not all the time, we are 100% na pinupuon na natin si PRRD. Pero, marunong tayong mag-isip, marunong tayong maging, marunong nating balansehin yung mga bagay-bagay. Hindi man perfect si
si Duterte, pero sa kanya talaga nakita yung real change. Imagine, first 100 days niya, ang dami niyang nagawa. Nagkaroon ng documentary na. Kay Bongbong, first 100 days, ano ba nagawa niya? Third year na ngayon. Ano pa bang nagawa niya? Aside sa galitin ng buong taong bayan at gawing villain ang Duterte. Siguro yun, successful sila doon. Pero that's enough na. I think that's more than enough na we need to fight. We need to stand up. Nakakagalit na. Sobrang nakaka-frustrate. And yun nga. And sana yung mga tao makita yon. Yun yung problema kasi sa atin din, mga Pilipino, na ang bilis kasi nating masway eh. I mean, sanay tayo from the very start ng history. Alipin na tayo ng Kastila, ng Amerikano, hanggang ngayon ba alipin pa rin tayo? We need to kailangan talaga natin mag-push back. Kailangan matuto tayong mag-push back. 'Di ba? At kailangan matuto tayo ng endurance. Kailangan matuto tayo ng endurance. Okay, hindi natin nakuha yung gusto natin. That's fine. It's okay. Let's do it again. And when we do it again, let's do it in a much better fashion. So, tingin ko isa rin yun sa problema ng mga Duterte supporters eh. Yung pag na-disappoint tayo, we step out, 'di ba? Pag ayoko na mag-politics, sobrang toxic, ganyan. And I think it's because a lot of us are really not very political in nature. Kumbaga nadala lang talaga tayo sa politika because of what is happening. So those are good things and bad things. Kasi yung bad things doon is that karamihan sa atin cannot really take the heat in politics. So therefore, wala talagang endurance na to stay in the game, to really tingin ko yan, matututunan lang rin naman ng mga tao yan as time goes by. Pagka na-bash-bash, pagka yung ang pinag-initan ng mga political enemy, ganyan-ganyan. We're going to step out and kasi parang sobrang init na, ganyan. Sinasabihan na nila ako ng ganito, or yung mga ganong etos-etos. And I can't blame them. Pero yun din yung isa sa mga kailangan nating matutunan, endurance, na hindi tayo mawala sa conversation, wag nating pakawalan yung mga issues na talagang nagmamatter, so that we can effectively impose ourselves. Ayun. And ayun nga, aside from that, I think, Joey, sobra tayong nagtotolerate. Yun yung problema, sobra nating tinotolerate yung mga bagay-bagay na hindi na dapat itolerate. Kasi imagine, national budget na to, trillions of pesos yung ninakaw dito. And isipin mo yung gastos natin sa everyday natin, expenses natin, yung sahod natin Huwag na lang tayong taksan, di ba? At least nagagamit pa natin sa family natin. Yung tax naman pala natin, ninanakaw lang. Yun wala bang nagagalit? Doon ako nagtataka, but sobrang tolerance natin sa ganon. I think mabago na dapat yon. And sobrang symbolic nito kasi sa 21st is ano bang celebration natin, di ba? And yet, nakikita natin, nagko-connive na yung pink and red, and that's something, di ba? Parang there's a maneuver going on inside. So, I don't know why yung iba nating kababayan sobrang hindi nakikita. Ano ba yung nakikita natin na hindi nila nakikita? Bakit hindi pa rin gising yung mga tao? That's why they don't understand. Ayun, yun lang naman. Thank you, Chiquinito. Pupunta ka sa rally? Kasi nasa Manila ka? Nasa Manila nasa Paranaque. May shoot ako ng Sunday. Okay. Nakaset na. Ay, artista ito. Charo. Hindi, ako actually content creator. If you heard POTG Studio, ayun, ako yung founder nun. Okay.
Ano tawag dito? Okay, naalala ko kasi parang yellow yung background mo eh. Yung ikaw ba yung meron parang nag-feature na pa yung nagkukwento? Meron pa yun yung isang content. More on Filipino dramas yung ginagawa namin. Yung parang Dorman na Tagalog. Okay. So, non-political content at all? Non-social? Non-political. Oo. Okay. O sige, go ka lang. Galingan mo sa content mo. Ayan. Thank you very much. Pag natapos kayo mag-shoot, magpunta ka. Sige. Anin ko yung check ko yung kung saan yung mga lugar na pwede. Maraming ganap. Feeling ko mahabaan to. Feeling ko nga hindi lang to one day. Oo. May mag-comment lang ako, di ba nga nasabi ko may nag-i-invite sa akin na mga kababata ko sa Caloocan kasi nabanggit ni ni Chiquinito, pango siya. Alam mo, yung mga nag-i-invite sa akin, alam mo yung mga pro-Duterte sila, maka-Duterte sila, pero ito yung may mga kamag-anak na natokhang. Alam mo yung kasi Mami Laika sa inyo to people noon di ba? Parang napaka-objective nila na alam nilang may kasalanan yung pamilya nila at ginagawa nila yung lahat para pigilan, para maayos, pero ayaw tumigil at pinagsabihan na nila. And then nung natokhang, umiyak sila, nagluksa sila. Pero anong gagawa natin? Tinanggap nila, yun ang kapalaran niya, ayaw niyang tumigil kahit anong namin. Tapos, kaya sila lalong naging pro-Duterte kasi after nung mawala yung adik sa buhay nila, nakapamilya nila, bilang umayos yung mga buhay nila. Umayos yung buhay nila, correct. Alam mo, sobrang nakaka-relate ako doon kasi since childhood talagang mga adik na even yung family ko, lahat ng pinsan ko, even my mom, adik. So, sa household namin, dalawa lang kami ng lola kong hindi adik. So, alam ko yung feeling ng na lumaki sa household na puro adik na isipin nyo yung pantuition ko laging nananakaw or yung baon ko nananakaw. Tapos baha pa. Alam mo yun, nakakasulasok yung lugar namin. And yet, dadagdagan pa na baha na nga, bakit may chance naman palang maayos yung baha, bakit ninanakaw. So, nakakagalit. And ito hindi ko magets bakit yung mga, yung mga galit na galit kay Duterte na may mga kamag-anak na natukhang. Parang, alam niyo kaya naging adik siguro yung mga kamag-anak ninyo kasi mga konsentidor kayo. Kasi, pero at kung titignan ko din ang dami kong kilalang mga involved sa drugs na nagka-problema nung time ni Duterte. Nakaramihan taga Caloocan, taga yung slums ng Quezon City, taga Tondo, pero mga pro-Duterte sila. Ako naman sa totoo lang, hindi ko talaga ma-judge yung mga, kasi yung hirap talaga ng family na dinadanas kapag meron kang addict na family member. Sobrang sobrang literal na pasang krus. Literal na pasang krus. Yung hindi mo talaga siya matanggal-tanggal. So talagang burden na talaga siya forever, ganon. Kaya yung sinabi ni nung kanina ni Becky na yung kapatid niya yung relative niya. Hindi naman siya ganun ka laki. Kumbaga hindi naman siya parang sobrang monstrous na addict. Functional pa rin. Kaso nga lang syempre, yung fact na babantayan mo, kailangan, alam mo yon yung babantayan mo, uusisain mo. So, kumbaga iikot talaga yung buhay nyo sa kanya. Kasi nga, natatakot kayo sa mga pwede niyang gawin. So, kayo, yung buhay ninyo, hindi nyo ma-live normally. Kasi nga, meron kang kamag-anak na addict, meron kang kapatid na addict, tatay na addict, or whatever. Ganon. Pagkita, syempre, at the end of the day, yung addict naman kasi nang-re-rape, pumapatay, nagnanakaw, ganyan-ganyan. Yun na yung parang medyo nasa extreme na part Not impossible, but may happen. Pag ikaw, meron kang kamag-anak na addict, forever yan na mag-hound sa isip mo na tangina, baka mamaya magganto na to pa. Baka mamaya magganyan-ganyan na yan. Yung mga ganong etchos. And that is a
very, very heavy burden dun sa part ng family na yon. So ako, kaya sa totoo lang, naiintindihan ko yung iba na, kunwari talagang hindi na nila ma-find yung solution dun sa relative na addict, pagkatapos later on natukhang, ganon. And then, of course, syempre, malulungkot ka, kamag-anak mo yan mahal mo yan ganyan-ganyan. But, if you're going to look at it, do sa perspective ng family na yon, it is actually a solution for them. Mm-mm. It is a solution for them. Yun kasi yung hindi gets ng iba. Itong mga relatives na to, I'm pretty sure they did some sacrifices in order to correct that family member. Siguro malamang may mga pagkukulang rin yan, ganyan-ganyan, or whatsoever, ganyan-ganyan. Pero, at the same time, sila rin yung unang nag-address dun sa problemang yun, na kamag-anak nilang addict. And I'm very sure, marami silang ginugol na resources, time, energy, emotional damage na in-endure sa mga ganyang bagay. And, you're always going to ask, di ba? Pagka nandun ka sa sitwasyon na yun, lagi mong tatanungin araw-araw, bakit naman pasan-pasan ko tong cruise na to? Hindi naman ako yung addict. Ito naman yung addict. Di ba? Ba't kaming mga matitinong hindi nag-a-addict yung nagkakaroon ng problema? So, yun. Hindi kasi nagigets ng iba Hindi, yun yung hindi naiintindihan ng iba, yung pain nung mga pamilya na merong kapamilyang addict. And Joey, add ko lang, no, ito lang kasi yung wishlist ko rin. Yung, kung magiging presidente si Sara, yung gambling, kasi isa yan sa, sa talagang gumapang ako dyan dahil yung ex ko, yung nanay ng anak ko, naging gambling addict. Oo. Imagine nasa Dubai ako, ang padala ko monthly 100,000, ganyan. Ubus lagi. Tapos nagpadala ako ng para sa bahay na magpapagawa ng bahay and everything. Ubus din. Hindi ko maintindihan bakit. Ang dami niyang reasons. Yung addiction sa sugal, addiction sa drugs, para yung kumakain ng pere. Actually, mas malala ang gambling. Black hole, black hole yan Mas matindi ang gambling kasi ang drugs for me, kapag ganahay ka na, enough na Tsaka hindi, ang gambling kasi hanggat hindi ubos pera mo, hindi ka titigil. Ang drugs kasi may downtime. So pag naka-drugs ka, tumodo ka na, hindi ka naman ulit. Parang meron siyang palugit. Bago ka for the next hit. Ang gambling, continuous. Uubusin ka talaga. Ayun, sana, hindi ko maintindihan bakit ganun ang kalala ang gambling dito sa Pilipinas na no panahon naman ni Digong, hindi naman ganun. Pero ngayon, as in, kasi yun ang sinuportahan. Ayaw nila ng Pogo, gusto nila Pigo. Ayan, so that's why you have Filipino addicts. Dati, ang mga addict, Chinese. Ngayon, ang mga addict, Pilipino na. Ayun, sana nga kung magiging yun yung wishlist ko na unang asikasuhin ni Inday Sara pag naging presidente na siya. Anyway, ayan. Sige, wish natin yan. Chikinito, meron ka pang gustong sabihan para mabigay na natin ang ating floor? Wala naman. And thank you very much. And all the best sa rally. Okay. Thank you, Chikinito. Ayan. Bye. Ano tawag dito? 3:30 na kasi pagsaraduhin na natin ang tindahan maya-maya. Dream, ikaw ang taga pagsara ng meron pa pala isa dito, si Reboot PH. Ayan, wait. Okay, ayan, sige. Harper Jean, go? Ano ang masasabi mo? Ay, teka lang, sorry. Address ko lang to si Lion's Roar. Sabi niya, Christ-centered character is better than intelligence. For fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi niya. Okay, Lion's Roar, ito yung isang problema. When you talk about politics, you cannot argue this way. I'm telling you, lahat ng mga politiko natin nagsisimba. And all of them will claim that they are Christian. Ay nako, ito lang gusto ko sabihin, bago ka magsabi-sabi ng Christ-centered character is better than intelligence, you are the reflection of your God. So yung behavior mo, hindi ka maniniwala sa mga pinagsasabi mo, show us. Alam mo yun? Show, religion,
religion is supposed to make you an image of your the divine. Oo. Of the divine. Okay? It's not meant for rational discussion. Okay? Wala ka doon, matatalo ka doon sa science if you're gonna do rational discussion. It is a different kind of knowledge. Okay? It's a different kind of knowledge. So, kukuda-kuda ka ng Christ-centered intelligence is better, chorba-chorba. Religion is better judged by the actions of its proponents than by itself. So, bago ka magsabi na, ganito dapat Christ-centered better than intelligence. Parang may bipolar. Nung nandiyan ka sa comment section, eme ka ng eme, tapos bigla ka nag-apologize, which is nice na nag-apologize ka, pero it sounds so weird and creepy. Alam mo yun, it's nice na nag-ano ka. So, I really think, ma'am, sir, wala mga motherhood statements. Christ-centered. Christ-centered, kinemi. Oo, wala nang ganun. Kasi it is meant for your personal application. Kaso nga, ikaw na proponent ng view na yon, hindi namin makita kung nasan yung Christ-centered na sinasabi mo sa ginagawa mo. Ginudge mo nga kami. Pagdating mo dito, ginudge mo kami agad. Oo. Tapos inaway mo, tapos aakyat ka, tapos nag-sorry ka, na okay, fine. So parang, cut the crap. If you would like to promote religion and etc., your life is a better preacher than your lips and your fingers. And I thank you all. Thank you. Ayan. Anyway, go na Harper Jean. Hello, Miss Joey. Bali halo-halo topic na Miss Joey. Mga 6 lang pero puro short description naman. Sige, go. Bali yung una kong topic is about according to sa parang credible source ko. Ang una kong topic is sa Gabriela Party List. Sabi ko, bakit gano'n? Sabi ko dun sa nakausap ko, sabi ko, bakit gano'n? Bakit nakapasok ako yung party list na Gabriela? Diba, siya leftist group. Sabi niya sa akin, wag akong mag-worry kasi nga, aano yan ng Supreme Court. Tapos eventually, this week, nag-file yung NTF-ELCAC sa Supreme Court, diba? Kaya sabi ko, wag kang mag-worry. Kumbaga, bago pa nag-file ang NTF-ELCAC ng kaso sa SC, sinabihan niya na ako over the weekend. Kaya parang, naniwala ako sa sinabi niya. Tapos yung pangalawa, yung kay General Torre. Yung kay General Torre, ang sabi niya kasi sa akin is, matino daw na pulis yan. Sabi ko, bakit naging ganyan si Torre? Sabi ko, bakit na inano si Pastor Quiboloy? And at the same time, bakit niya nakipagsabuatan para mapunta sa ICC, PRD. Ang sabi niya sa akin, dahil daw sa ranggo. Tapos eventually, bigla na-promote nga si General Torre, which tama na naman siya. Tapos nung yung nakausap uli siya nung weekend, sabi ko, ano na nangyari kay General Torre? Bakit siya biglang kumalas na sa BBM admin? Tapos ang sabi niya sa akin na meron nga daw hindi pinirmahan si Torre. Na feeling ko, parang yun na lang yung naging exit plan ni Torre na hindi pagpirma. Kasi ang sabi niya sa akin, ayaw na ni Torre sa BBM administration. Yung parang hindi niya nakaya yung pinapagawa. Yun lang sabi niya sa akin na. Hindi ko sure kung, pero kasi lahat, halos na sinasabi niya is, alam mo, nagkakatotoo. Ito ang tawag dito, kapatid ni Torre, nag-post. Ang sabi ng kapatid ni Torre. Para sa'yo? Saan mo nakita ni Joey? Sa Facebook. Hindi ko masyadong aware. Pero sabi niya sa akin, idol, kasi itong kakilala ko, matino to, as in sobra, as in, matagal ko na siyang I doubt ko sa matino na part, no? Player yan si Torre. I don't think he's the principled guy, okay? I don't think he's a principled guy. I think he is hustling. Ganon. Hindi ako naniniwala na matino siyang police or whatsoever. Loyal siya doon sa ambition niya. And it's not exactly a bad thing kung hustler ka. It's just that etong si Torre, nag-post yung kapatid niya na
pinipilit daw yung kapatid niya, yung kuya niya, na mag-agree doon sa 8 billion insertion sa PNP. In which hindi pumayag si Torre. Kasi siya yung PNP chief. Ganon, hindi siya pumayag. So, isa yun sa maraming, kung nakikinig ka ng kadang barangay, ay ano. Ako, siguro hindi mo lang siguro nasusubaybay siguro. Pero ganon, kapatid ni Torre, nagchika. Kasi halos naman ang post mo, Miss Joey, and halos lahat ng live mo, napapakinggan ko naman as in. Oo. Sabi, part siguro. Sabi, tawag dito, ang pangalan nito, sabi, syempre, naniniwala siya na good guy yung kapatid niya. Syempre, kapatid niya yun eh. Pero, ang niya, parang, yung nag-comment si John Vic Rimulya na hindi tatanggalin si Torre at bibigyan siya ng ibang trabaho. Yun yung comment na yun. Nag-post yung kapatid ni Torre. Tapos ang sabi na, talaga ba? Grabe kayo makapagsalita, ang pa-plastic ninyo. Parang hindi nyo pinilit na papirmahin dun sa 8 billion na insertion na gusto ninyo. Ayun. So tama si BBM. Kaya tinanggal si Torre dahil may hindi siya ginawa na pinagawa sa kanya. So yun ang ibig sabihin ni BBM. Kaya siya na tinanggal dahil may pinagawa sa kanya na hindi niya ginawa. Di ba may ganyang statement si BBM? Oo. So, yun ang kanyang pinagawa. So I think baka kaya I will not cast aspersion on the motivation of Torre kung bakit hindi pinirmahan. Granting na totoo tong story na to, no? Pero nagja-jive eh. Yun lang yung tanging nating information eh. Na sabi ni BBM, kaya tinanggal si Torre dahil may pinagawa sa kanya na hindi niya ginawa. And then here comes the brother saying, pag pinapirmahan sa kanya, pinapilit kayong pirmahan na 8 billion insertion, tinanggal niya siya. Kaya tinanggal siya kasi hindi niya pinirmahan. So, yung dalawang yun, coherent story. Kasi yung isa, yung dating na, kaya siya tinanggal dahil pinagtatanggal niya yung sinunod yun sa NAPOLCOM. It might be a coherent story kasi baka inorderan siya ng NAPOLCOM na i-reinstate mo tapos hindi mo i-reinstate, kaya ka tinanggal. So, meron tayong dalawang rival stories which may be both present in the story. Hindi sila exclusive Hindi ibig sabihin kung hindi niya sinunod yung NAPOLCOM na i-reinstate is true. Hindi ibig sabihin false yung isa. So it's not really exclusive universe, no? So what we can say is both are coherent, both are plausible, and abangan natin ang mga susunod na kabanata. Oo, correct. Baka kaya inadapt ng mga yellow si Torre dahil isa yan magiging bala nila. Yes. Tanungin mo nga Harper Jean dun sa sa bubuyog mo. Tanungin mo dun sa bubuyog mo yung tawag dito. Totoo ba na magre-resign na mag-early retirement si Torre? Mag-early retirement daw eh. Okay. Hindi ko... Sige. Oo. Tawag dito, kasi magtatapos yung leave of absence niya ng October. Okay. Tapos, ang chismis, pagbalik daw niya, magre-retire na siya. Okay. Ayaw na daw niya. Sige. Ayun. Tapos yung next topic ko,